Jesucristo. Dahil ang ngalan ni Jesucristo sa imong kinabuhi. Ug tanang problema, tanang kalisod, magaluhod sa iyang atubangan. Ang tanan niya imong giatubang sa pinansyal, sa physical o sa spiritual, magaluhod sa iyang atubangan. As we sing this song, Jesucristo, atong ibayaw ang iyang ngalan ug ang tanang mga issues sa atong kinabuhi magabow down sa ngalan ni Jesus. We worship your name, Lord Jesus. Jesus Cristo, Jesus Cristo, hallelujah. Jesus Cristo, hallelujah. Ang tanang mga sakit sa kalawasan, sa pisikal, akong gihinginlan sa ngalan ni Jesucristo. Ang tanang mga pagkinahanglan matagpo sa ngalan ni Jesucristo. Ang tanang mga problema makaangkon o kasulbaran sa ngalan ni Jesucristo. Ang tanang talimatyon mabuhi sa ngalan ni Kristo. Sa ngalan ni Jesucristo ng among Dios, nga mo'y tagiya sa kinabuhi. Ang tanang naluya mahimong kusgan sa ngalan ni Jesucristo. Ang tanang walay agianan masulbat sa ngalan ni Jesucristo. Adunay pagbangon, adunay kabag-uhan, adunay kusog, adunay panalangin sa ngalan ni Jesucristo. Hallelujah. We give you honor. We give you the glory. We thank you for your presence upon us today, Lord Jesus. Thank you for your power that moves in the midst of your people. As we worship your name, oh God, you are lifted high upon this place, and your power moves in the midst of us. You are changing lives, oh God. You are touching the areas of our needs, and you are making miracles. You are doing miracles in the midst of your people today. Prepare us for your word, and we will go out of this place, oh God, renewed, strengthened, and empowered in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, thank you for your presence. We worship you and we give you glory in Jesus Christ's name. And all God's people say, Amen and Amen. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Magalingkod kitang tanan. Thank you, Jesus. Ang nakasimba sa Ginoo mo ingon og hallelujah. Amen. Tinuod mga igsoon, mabatsagan nato ang presensya sa Ginoo nining nga dapit. Gidala ikaw sa Ginoo nining dapita, kay gusto sa Dios nga sugod aning adlaw. Magaila ikaw sa tinuod nga Dios ug magasimba ikaw sa matuod nga Dios. Kung dugay na ka nangalagad sa Ginoo ug wala ka makabatsyag sa gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi, mga igsoon tinud pagsimba ang Dios. Kay makita nimo og unsa kagamhanan ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Before ta mo adto sa pulong sa Dios, atong i-welcome si Michael Havelusa, no? Na siya sa proper balintawak. Gihangyo nato siya sa pagtindog, Michael Havelusa. No?
Si Michael Habilusa atong patindugon. Okay. Habiluna? Oh, Habiluna de. Itong palakpakan, no? Welcome, Brother Michael. Wala ka masayop sa imong desisyon nga moduol sa Ginoo sa panahon nga ikaw dili nakasarang anaa sa Ginoo ang kusog ug ang paglaom. Amen. Our whole year theme for our church is God's magnificent works. Ang atong tema sa tibuok tuig mga igsoon mao ang kahibulungang buhat sa atong Dios. O karon atong hisgutan mga igsoon ang God's blessing of contentment. Ang panalangin sa Dios sa pagkakontento. Kabalo ba ta mga igsoon nga ang pagkakontento panalangin na? Amen? Kay bisag unsa pa kadaghan sa naangkon sa tao ug dili siya kontento, mahulog nga tinunglo siya. Amen? Ibutang nato naa kay 10 billion sa imong bangko, unya di pa jud ka kontento, tunglo na. Pero kung naa kay 1,000 sa imong bulsa, unya kontento na ka, kay kaigo ra na sa imong kinahanglanon, panalangin na. Amen? Akong illustrate per may mga igsoon, kung moinom ka usa ka pitsil nga tubig, unya dili ka matagbaw, tinunglo ka. Hinginom na kag usa ka pitsil, himburot na imong tiyan, pero wa ka matagbaw, tinunglo na mga igsoon. Pero hinginom kag usa ka baso, ug natagbaw na ang imong kauhaw, panalangin na mga igsoon. Amen? So ang contentment, ang pagkakontento, panalangin na gikan sa Dios. Ang mga tao, mga igsoon, gimugna ni siya naturally, dalok yun ning tao, naturally, no? Ang tao gusto yun na siya nga mukabi og daghan. Pero kung naa na gani kay kinaiya sa pagkakontento, meaning mature na ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug dili ka na buhat sa tao, kundi buhat ka na sa Dios. Amen? Atong basahon Philippians chapter 4, 11 to 13. Dunganan na to pagbasa, ready, go. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Ingon si Pablo mga igsoon, wala ko magsulti yan tungod kay nagkinahanglan ko, kay nakatunan man ako ang pagkakontinto sa bisan unsang sirkumstansya. Verse 12. Dungani ko ninyo basa, ready, go. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Ingon si Pablo, kabalo ko kung unsa ang pagkinabuhi, kung naa kay pagkinahanglan, kabalupog ko, kung pagkinabuhi og diha sa kadagaya, ingon siya, akong nakatunan ang sekreto sa unsa? Sa pagka-kontento. Sa bisan unsang sitwasyon, busog man o gutom, or nagdagaya man o anaa sa pagkinahanglan. Ngano man, sa verse 13 atong basahon, I can do all this through Him who gives me strength. Akong nabuhat kining tanan, pinaagi kaniya, nga naghatag kanako og kusog. Mga igsoon, ang ikasarang gikan sa Ginoo. I can do all things through Christ who gives me strength. Ang ikasarang asa gikan sa Ginoo.
So, contentment is not a natural feeling. We are not born with it. No? Wala ta matawo nga kontento ng daan. It is a beautiful, supernatural blessing from God. Ang pagkakontento, blessing, gikan sa Ginoo, it does not depend on how much money we have. Amen? Wala kini magdepende kung pila ang naa sa imong bulsa. Unsay unod sa imuhang bank account, unsay imuhang higdaanan, o unsay mga sirkumstansya. Ang kinabuhi sa kalibutan, mga igsuon, nanggagukod sa katagbawan o kabusganan, apan dili sila makakaplag niini. No? Ang kalibutan, maunang daghan kayo mga tao, mga igsuon nga, nangurap para mudaghan ang ilang kwarta. Pero diha sa ilang pagpangurap, walay katagbawan. Nga naman, ang katagbawan o pagkakontinto, panalangin gikan sa Ginoo. Ang Dios sa iyang dako nga gugma, naghatag ka nato og gasa. This is a gift that God is giving us to be truly satisfied and contented. Aron nga tinud-anay kang matagbaw o makontinto, anaa sa Dios ang gasa. This is one of His most magnificent works. Kana imuhang pagkakontinto, usa na sa magnificent works sa Ginoo. Usa na sa katingalahan nga buhat sa Ginoo. Sa unang panahon, dili ka makatulog o di ka suyop. Karon kontinto na ka. Sa unang panahon, di ka katulog o dili ka kabayle. Karon, kontento na ka. Sa unang panahon, di ka katulog, di ka kasugal. Karon, kontento na ka. Gikan ka na sa Dios, gasa ka na sa Dios. Amen? So, ang atong kasing-kasing adunay kalinaw ug dili ni mauyog sa bisan unsang butang sa diha nga imong makatunan ang pagka-kontento. Now, how can we enjoy God's blessing of contentment? Paano man nako, Pastor, maangkon kini nga panalangin sa Ginoo? Number 1, nagingon ang pulong sa Dios, learn God's timing. Kat-uni ang insaktong panahon sa Dios. Philippians 4:11 atong basahon, ingon din na, I have learned to be content, no? I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Akong gi-highlight ang circumstances. Ang circumstances, mga igsoon, nagakahuglugan ug lain-lain nga mga panghitabo. Naay panghitabo nga malipay, naapoy panghitabo nga makaguol, naay panghitabo nga makasurprise, naapoy panghitabo nga makaproblema. Pero sa bisan unsang panghitabo, bisan unsang timing, bisan unsang proseso, kat-uni ang panahon sa Dios. Amen? Contentment is learned, not instant. Ang pagkakontento, mga igsoon, o sa kabutang nga makatunan. Dili ni instant, dili ni inherent nga moabot ra dayon sa tao nga wala niya tun-i. We grow to trust God's seasons. Nagatubo kita diha sa pagsalig sa panahon sa Ginoo. We stop rushing ahead. Dili ta magdali-dali, mag-una-una. Kuhitay mong tupad, inaayaw pag una-una. No? Stop rushing ahead or lagging behind. We trust His perfect schedule. Insakto ang schedule sa Ginoo. Mga igsoon, ang problema, kung mag-una-una ta, gusto nato nga musikat dritso, gusto nato nga ipromote ta dritso, diha na musugod ang pagkadalok sa tao, o diha na musugod nga di nakakatulog, diha na musugod nga daghan na kag-anxiety, naa na kay depression, nga naman, daghan na kagipinsar nga wala mahitabo, daghan kagikahadlukan, mga igsuon, ayaw pag-una sa timing sa Ginoo. Learn God's timing. Kuhitay mong tupad, inaayaw pag-una
sa timing sa Dios. His timing is always wise, even when we do not fully understand it. Ang timing sa Ginoo permanente nga manggialamon bisan usahay og dili ta makasabot niini. Amen. Di ta kasabot sa timing sa Dios, mga igsoon. Pero kung imuhang katunan ang pagsalig diha sa timing sa Ginoo, magkinabuhi ka dira sa insaktong timing sa Ginoo. Mga igsoon, dili ka mahadlok o dili ka makulangan tungod kay makakaton ka aw. Ug mauni ang imong gihatag nako aning panahon na, Lord, I am okay. Amen. Adunay katagbawan, adunay pagkakontento. Di kay, Lord, nag-ampo man kog 50,000 nganong 5,000 ra man ni naabot. Lord, nag-ampo man ko og baboy nganong rabbit man ni ang nalitson. Mga igsoon, ang panahon ug ang timing iyaha sa Dios. Amen. Moabot ra gyud na ang panahon. Abi ninyo mga igsoon, 2010 pag adto nako sa Malaysia, bag-ong nahuman ang Metro Tabernacle. Dako kayo nga building. Dayon ila haming gitor sa palibot. And then pagsaka nako dito sa pulpito, sa platform, hingana ko sa akong kasing-kasing. Hingana ko sa may pulpit, dapit, hingana ko nagpa-picture ko. Ingon ko moabot ang panahon nga muwali ko aning pulpito hadapit. Sa likod aning nga pulpito muwali ko. And every time mo adto mig Malaysia, mga igsoon, gahulat-hulat ko ingnon ko ni Pastor Ong nga ikaw wali. Unya every time nga walay mahitabo, mura kog maguol. Hangtod nga niabot ang time nga wala na ko magpinsar ana nga handom. Ug atong pag-adto na mo, pagbalik na mo, nakurat na lang ko giingnan ko niya nga ikaw wali sa Sabado ug sa Domingo. Nakuratan jud ko mga igsoon. Ang panahon sa Ginoo perfect jud. Amen. Kay kung nahitabo to dayon akong handom unsa po ka ako ang winalihan, no? Basing magkaramaal po ko ato. Timing, ang insakto gyud ang timing sa Ginoo. Mao na usahay mga igsoon, we want promotion. We want prestige. We want honor. We want to be recognized. But God's timing is perfect. And we have to learn His timing. Amen? Kat-uni ang timing sa Ginoo. Amen? Kung unsa man naron ang imuhang sitwasyon, pasalamatin na sa Ginoo. Amen? Amen. Number 2, how to enjoy God's blessing of contentment? Let go of comparisons. No? Isalikway ang pagkumparar sa imong kaugalingon sa uban. Amen? Usahay, muana ka, Pastor, ang akong mga classmate, dagko na kayog balay. Ang akong mga classmate, dagko na kayog sweldo. Unya, unsa man tong mga classmate nimo nangamatay na, di ka masina to? Di ba? 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Sige, dungani ko niyo basa. Ready, go. We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves. They are not wise. Ingon si Pablo, mga igsoon, wala nato i-classify ang atong kaugalingon, wala nato ikumparar ang atong kaugalingon sa uban nga nagtuboy sa ilang mga kaugalingon. Ang ilahang gisukod ang ilang kaugalingon sa ila rapod nga mga kaugalingon ug ilang gikumparar ang ilang mga kaugalingon sa ila rapong kaugalingon.
O ingon si Pablo, dili sila mga maalamon. Amen? So comparison does not do us any good. Walay maayo mga igsoon sa pagkumparar. Kuhitay mong tupadin, ayaw sige kumparar. Amen. Usay mga igsoon, masina ta kay, grabe ang ilahang, ang kwarto sa akong classmate ba kay aircon jud. Amo ay taon na ni, gibungag singot na niya kong liog kay, paypay rakit taon mi ani. No? Ang salakyan sa among classmate kay Iberis jud. Ang amuha ni traktura. No? Kung magsige kag kumparar mga igsoon, wala jud kontento. Dili jud ka makontento. No? Nakahinumdum mo sa akong illustration nga ang naglakaw, nagtanaw sa nagbike ug niingon siya, kanindot unta og na ako'y bike. And then ang nagbike ni tanaw sa nagmotor, kapuya pud nagtindak ako ang bike. Oy, lami unta kanang naay makina kay di na ko matagbaw og tindak. Kana unta ba kanang gamotor? Ang naay gamotor, hingana pud kalami anang auto no kay di ka mainitan. Oh. Mudagan man tuod ni, di ko mutindak, pero init kaayo, oy, nya maulanan, basa po ko kaayo. Lami unta na, oh. Ang nag-auto, mga igsoon, nihangad sa nag-helicopter. Lamia ng helicopter, no, walay traffic. O nya, ang nag-helicopter, nagtanaw sa naglakaw. Ingon ang nag-helicopter, lamia ng naglakaw, no, walay gasto. Ako, inuras ang bayad nako sa pilot. Nagpila ang oras. Tag 1.5 ang oras sa pilot. Unya ang iyahapang kanang high octane nga gasolina. Mahal kaayo ang usa ka litro. Ang usa ka litro ilimugmog ra sa helicopter. Muna ang tag-iya sa helicopter, nagsakay sa iyang helicopter, nagtan-aw sa naglakaw. Namian ang naglakaw wa joy gasto. So mga igsoon, kung ang pagkumparar ato ang basihan, walay hunong, walay katagbawan. Mutuyok na lang na siya. Mas nindot mga igsoon kung dili nato ikumparar tong kaugalingon kung unsay gihatag sa Ginoo nimo, mauna ang imong i-enjoy. Amen. Kung naa kay sudan nga nagpaabot nimo nga buwad, mo na imong i-enjoy. Ayaw ingon nga lami ato sudan ni brother kay adobo. No? Kung unsay naa nimo i-enjoy na. Comparing your life with others steals your peace. No, kung sige ka kumpara sa uban, mawaay mo hang kalinaw. Kung sige ka gingon, bisag higda na lang ka. Nga kasus lamia man to iyang salakyan, lamia man to ilang sudan, lamia man to ilang TV, dako kayo. Ang amo ang TV, matagbaw mig pikat sa mong mata kay murag cellphone. Everyone's journey is unique. Amen? Ang matag usa ka ato ang panaw o atong paglangyaw sa kinabuhi talagsaon, lain-lain tag istorya. God has a separate good plan for you. Amen? Lahi ang iyang plano para nimo. Focus on your walk with Him, not on the blessings or trials of others. I-focus sa imong paglakaw diha kaniya, ayaw sa panalangin o sa pagsuway sa uban. Ay, sige tanaw. Amen. Number 3, live adaptably. Unsa na? Matod pa ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 12,
I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Ingon si Pablo, nakatunan nako nga ang sikreto sa pagkakontinto sa tanang sitwasyon, gutom man o busog, nagkinabuhi man sa kadagaya o sa kawaladon, nakatunan nako. Meaning, ang live adaptively, kung unsay mong sitwasyon, mo adapt ka ba? Mo adjust ka para adunay pagkakontinto. Amen? Mo adjust. Kuhitay mo tupad, mo adjust ka. Ayaw sige pamugos. Amen? Kaya adunay panahon nga mulupad, aduna po'y panahon nga mutugpa. Amen? Naay panahon nga mutadlong, napoy panahon nga muliko-liko. Dili pariha ang kinabuhi sa kalibutan, and we need to adapt in every situation of life. Si Pablo, mga igsoon, na priso tungod sa ipagpangwali sa pulong sa Ginoo, pero matod pa niya sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Asa ka mangitag piniriso nga nagakalipay. Kanunay, sa tanang panahon, nagakalipay. Nga naman, tungod kay nakatunan niya ang sikrito sa pagkakontento. Kung unsay mahitabo, mo adapt, and then you are contented, and then you have peace. Pero kung gamay ra kayo nahitabo, di ka ka-adapt, agoy, patay. Daghang kaayo problema mo abot. No? Adunay usa ka tawo mga igsoon nga pulis, taas-taas na iyang ranggo, ang iyang anak nakakitag-away dito sa gawas, tigulang na o atong batan-on nga lalaki, dayon iyahang gigawas kay nilaban sa siyang anak. Unya karon kay gidiwal-diwalan man ang iyahang anak, nga naa siya sa tubangan, nihulbot sa siyang pusil o gipamusil niya ang duha, ang tigulang o ang bata. Nangamatay. Ang nahitabo, mga igsoon, tingkagol siya sa prisuhan. O dito siya sulod sa prisuhan, namatay. Makita nimo mga igsoon ang turn of events. No? Sa diha nga ang usa ka tawo magpadala sa iyahang kalagot ug mawala siya sa iyahang panguna-una, sa usa ka higayon maguba ang iyahang kinabuhi. Amen? Pwede gubon sa yawa sa usa ka higayon. Ngano man, ang yawa mianhi sa pagpangawat, sa pagpatay ug sa paglaglag. The devil will try to do everything he can to destroy you and me. Buhaton sa yawa tanan para maguba ka. Sa gamay lang ha, tayuyon kayo nga kinabuhi. Usa ka maawat nga desisyon, wala na. Human na dayon ang kinabuhi. Muna mga igsoon nga, dili ta magpadala sa saka panaog. Live adaptively. I-adapt mga igsoon ang sitwasyon. Ingon si Pablo, kung panahon sa tinggutom, okay. Panahon sa timbusog, okay. Panahon sa kadagaya, okay. Panahon sa dili dagaya, okay ra gyapon. Amen? Kuhitay mo tupad, inaay sige bagutbot. Usahay ting pikado. Ay, pigaduha. Sige ra kog obra, walay kwarta. No? May pakuno ang kwarta na ay tao. Pero ang tao walay kwarta. Mao na madunggan nimo mga igsoon, mga reklamo, mga ingo sa kinabuhi. Pero kung ikaw anak sa Ginoo o ni hamtong na, nakakaton na ka, mga igsoon, kontento ka sa bisan unsang panahon. Ako ipasabot ninyo ang pagkakontento o pagkatamaran ha. Lain ang tamaran, lain ang kontento. Amen. Ang uban mo ingon, okay ra kung di ko mo eskwela, kontento na ko ani. Dili na kontento, tinamaran na. Ang kontento mga igsoon,
Hing eskwela ka, ni trabaho ka, unya maura na naabot, okay na na. Amen? Pareha atong bata nga, hing eskwela siya, perti niyang tuon, ang iyang handom, mabalediktorian siya. Karon kay nasa salutatorian raman siya, naghikog. Oh, huwag gani maghikog tong nakakabit ra. 75, wala maghikog, pero ang salutatorian, naghikog. Nga naman, dili siya kontento. Kita ninyo mga ingsoon, unsa ka guba sa kinabuhi sa tao o walay contentment? Maot kayo, basta dili ka kontento. True contentment stays steady, whether times are easy or hard. We do not demand comfort. We trust God in plenty or in poverty. Our peace rests in Him, not in what we have or do not have. Ang atong kalinaw nagasandig diha sa Ginoo dili sa mga butang nga atong naangkon o sa wala nato maangkon. Isay mingog amen. Mauna siya ang pagkinabuhi adaptively. No? Mo-adapta sa mga sitwasyon o kung unsay naa atong i-enjoy. Hallelujah. Amen? Amen. Number 4, o katapusan. Lean on His limitless power. Salig sa iyahang walay limitasyon nga gahom. Amen? Salig sa walay limitasyon nga gahom sa Dios. Philippians 4:13. Unsay gisulti? I can do all this through Christ who gives me strength. Mabuhat nako ni tanan pinaagi kang Kristo nga naghatag kanako kusog. We cannot manufacture this kind of contentment. Dili ka makatumo-tumo og buhat og contentment nga imuha. Ang contentment nga tinud-anay gikan sa Ginoo iyang gipanalangin nimo. Ug imo nang maangkon pinaagi sa kusog nga gihatag ni Kristo sa imong kinabuhi. Amen? We cannot do it by our own willpower. Desisyonan ako mo kontento ko. No. You cannot decide about it because the strength of Jesus Christ is the one that makes you contented. Ang kusog ni Ginoong Hesus nga naa nimo dili ang imuhang kaugalingon. We may try our best, pero dili ta magmalampuson. Nganuman, ang pagkakontento panalangin sa Dios nato. Pinaagi sa kusog ni Kristo nga iyang gihatag nato. Amen? Jesus supplies all the grace, patience, and strength we need. Sa Ginoong Hesus nagasupply sa tanang grasya, sa tanang pailog, o sa tanang kusog nga atong gikinahanglan. When we are weak, His power works fully in us. Sa dihang luya ka, ang iyahang gahom, ang gahom sa ngalan ni Kristo Jesus, magalihok ay hingpit sa atong kinabuhi. Mao ni sikreto mga igsoon. Kinsay nagtipig sa ngalan ni Jesus sa ilang kinabuhi. Ginoo, ikaw ang among kusog. Dili na mo makaya ang bisan unsang butang kung wala ikaw. Ginoo, dili mi makasarang mo obra-obra ug amo ang kaugalingong pagkakontento. We need your power, we need your patience, we need your strength to bless us with contentment. Amen? Manindog tang tanan ng igsoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Simbahang Ginoo. Kung doon ay panahon nga,
giapura nimo siya, no? Pangayo pasaylo sa Ginoo, Lord. Pasaylo ako nga nagdali-dali ko, wa ko maghuwat sa imong timing. As we sing this song, meditate on the Word of God. Ang kangit-ngit kilupi, kamatayon gibugto, sa pagsugid sa ngalan mo. Sinugdan o katapusan, Diyos sa kahamturan. Tikba na lipto, puno sa gahon, hari sa tanang hari, gamanan ng ngalan mo. Pagkatahong sa ngalan mo, Simbahang Diyos. labaw ka sa tanan. Ang ngalan mo, Jesus. Ang naghatag ka nato og kusog mga igsoon, ang ngalan ni Jesus. Ikaw ang kaluwasan. Bayaw imong kamot simbaha siya. Ikaw ang kaayuan. Grant your people contentment, O God. Bless us Ang kangit-ngit kilupi, by the patience, by the favor and the grace, and by the strength of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sinugdan o katapusan, Let all your people grow in maturity, O God. We will live a satisfied life, not dependent on circumstances, not dependent on anything, material gain and wealth, but we are dependent upon the strength of the Lord. Hallelujah. Yes, O God. Pagkatahong sa ngalan mo, labaw ka sa tanan. Ang ngalan mo, Jesus. Kaphanan ng ngalan mo, Jesus. pagkatahong sa ngalan mo. Pour out the spirit of contentment, O God, through the power of your word in the name of Jesus. Take away fear in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. No problem will remain standing before us because the power of your name, Lord Jesus, will make every enemy bow down before us. In the name of Jesus. Hallelujah. Tanang dila makasukit na ikaw, Jesus, Diyos sa tanan. Mga bihagawas nun na, Mga gabus, mga bugto, ganghaan sa kamatayon, walay kahon. Oh, yes, Kaluhod, as we declare it this morning, magasukit nga, ang nagtanaw online, maka-experience sa mong kahon. Aming tanan nga niya dinis sa imong balay, maka-experience sa imong kahon. Lord, pour out your grace, pour out the strength that your people need
God. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship your name, Lord. We worship your name, Lord. Nagpasalamat kami, O Diyos, sa imong pulong. Tudluy kami nga makuntinto. Tudluy kami musalig sa imong panahon. Tudluy kami nga dili mo kumparar sa imong kaugalingon sa uban. Tudluy kami, Ginoo, nga magasalig sa kusog ni Kristo Jesus. O magkinabuhi nga mo adapt sa bisan unsang sitwasyon. Tungod kay mao kini ang gahom o panalangin sa pagkakontento nga imong gibuhat sa among kinabuhi. Help us, O God, live in this kind of life. Live in this kind of character, Lord. Tungod kay mao kaning kinaiya nimo, Ginoo, nga gipadayag kanamo. Magagawas kami nini nga dapit, Lord God, nga adunay kausaban sa among mga kinaiya. Mga wagtang ang kaguol, mga wagtang ang dissatisfaction, mupuli ang pagkakontento, mupuli ang pagkamapasalamaton sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong paglihok sa among taliwala. Gibalik namo ang himayag dungog sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Palakpakan na to ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kinsay na bless sa pulong sa Ginoo. Be contented, may naaog sa wala. Amen. Let us pray for the tithes and offering. Ginoo, salamat. Ano nga kabuntagon og salamat sa pulong, Ginoo, nga among na-receive. Makadungag ka na, Ginoo, sa mga espirituhanong bahin. Og i-remind me, O God, sa among mga worries, usahay, sa among mga kasaypanan. Ug salamat, Ginoo, nga ikaw mag-bless sa among tithes and offering. Salamat, Ginoo, sa mga kamot nga mahinatagon. Salamat, Ginoo, nga pilo-pilo ibalik nimo kaniya ang among mga trabaho, ang among mga negosyo. God, ikaw mag-bless. O bisan pa man, Ginoo, sa nangita og work, ikaw usab, Ginoo, magahatag. I-bless nimo sila, Ginoo, ug kaming tanan, Ginoo, makadawat sa panalangin nga imong gisaad kanamo. Salamat, O God, ug kaning tanan among ibalik kanimong kay mayag kadungganan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanang tuhod maghaluhod, tanang dila magasugid nga ikaw, Jesus, Dios sa tanan. Mga bihagawas nun na
mga gapos nagabugtugang haan sa kamatayon walay gahom tanang tuhon magaluhod tanang dila magasugid nga ikaw Jesus Diyos sa tanan mga bihagawas nun na mga gapos na gabugto kang haan sa kamatayon walay gahom Jesus Jesus Amen. May buntag sa tanan. Yes, lamiya sa kanta. Okay, maadto ta sa itong mga announcements. And again, reminding no sa BGMC, Boys and Girls Mission Challenge, our alakan siya with the theme, Growing God's Kingdom, One Coin at a Time. So parents, let us continue to encourage our children no nga bisag piso-piso lang sa ilahang balon kada adlaw, ihulog sa ilahang alakan siya kay this will contribute sa 2,000 churches by 2030 nga plan sa ato ang national. And also, padayon nga gina-remind sa ato ang Christian Education District Head ni Pastora Mira ang ato ang campus ministry application sa Department of Education Elementary Schools. So ang ato ang campus ministry mo invade na siya sa mga elementary schools, not just sa ato ang high schools or sa ato ang colleges. So palakpakan na to ang Ginoo ana. And Women's Home Fellowship today, host is Pastora Marianes Calecas. Ang venue kay sa ilahang balay. Time will be at 3 p.m. exact. So that means before 3 p.m. nanata sa ilahang balay. Nana mo di ay. Nana mo sa ilang balay and mudala sa word kay si Pastora Mira Manggalimutan. Salamat. And Youth Department. Amen. So please be informed, YA, that your team building has been rescheduled. Kanus ama ni siya, August 15, this coming Saturday na. So kung YA na imong tupad, ay na mangintra ta. Wala mulo sila. Uy, pag-intra mo. Ano? And time, 9 a.m. Diri lang na siya sa church and there na siya registration for 20 pesos. Gamay ra. So you can invite your friends, no? Sa team building activities. And also, since today is the second Sunday of August and still Youth Month, August is our Youth Month, padayon ta sa pag-collect sa to ang special offering. So again, second Sunday nga makolek will be sent sa ato ang Seed of Faith, still for the 2030 churches agenda for the year 2030. And special offering, okay. And for the men's department, men's fellowship today, ang host kay si Pastor Daniel Alicarte, ang venue diri lang likod sa church, same time. Mga tatay, kabalo na ni sila ang orasa sila gasugod. And also, ang inyong sectional fellowship pod, mga tatay, August 15, sa Sabado na pod ni siya, dito sa Cadiz City Family Church, Tiglawigan. So, assemble at diri lang sa Aimtag, magtapok ang mga wala nakadomdom dito sa Tiglawigan. And also, naay mga salakyan, so para magtingog-mog. Adto tanan dito, alas 7 sa buntag, ang inyong assemble time. Okay, and wala na. Maadto ta sa ato ang
daily schedules, Face, Mondays to Fridays, sa Plaza. Wednesdays, life group. So, it depends na kung saan nga day niya schedule. And midweek, looking so man ko sa midweek. Prayer and fasting every Friday. And happy birthday kay Asher's team, pastoral staff. Happy birthday today! Yesha K. Aligato. Sis Filomena Gumopas, Brother Glenn Lacson, Sis Priscilla. So, happy birthday. Ako ibalik ang time ni Pastor June. Gihangyon ako si Brother Glenn mo ari sa tubangan, no? Nasa siya? Wala. Si Nanay Dako pod, no, ka-birthday karon. Salamat sa Ginoo. Ato ang pangamuyuan si Tio Glenn. Ato ibayaw ato mga kamot. Hallelujah. Manindog ta tanan. Lord, amo ang ipasalamatan ang life ni Tio Glenn Lacson nga imong gidugang diri sa Imtag. Imong gigamit ang iyang kinabuhi. Ginoo sukat sa una hangtod karon. Ang yawa na isuway sa pagguba niya apan padayon siya nga nangalagad kanimo og nagbarog sa iyang pagtuo. Among gipasalamatan ang daghang mga katuigan niya magihatag. Among giampo Ginoo nga kining tuig nga bag-o nga niabot siyang kinabuhi. Imuha siyang imuong kusgan. I-renew ang iyahang puwersa, Ginoo. Padayon ikaw, Lord God, magatagbo sa iyahang pagkinahanglan o sa iyang tibuok panimalay. Ang bugos nga panalangin sa pinansyal, sa pisikal o sa spiritual, padayon iyang maangkon. O iyang handom sa kasing-kasing, Ginoo, iyang madawat. Maabot ang panahon nga iyang tibuok panimalay. Magapangalagad kanimo. Salamat Lord nga padayon ikaw magadala og surprises as the day unfolds sa iyang kinabuhi. Ang imo ang sa mga plano nga manindot magabukas sa iyang kinabuhi, Ginoo. Maga-open ikaw og mga opportunities, Lord God, sa iyang kinabuhi. Ug ang buhat sa kaaway dili makaabot kaniya. Hinuon kini bag-ong tuig iyang ikinabuhi diha sa kalipay, kabuganaan, diha sa iyahang pagpangalagad kanimo. Ang pag-ampo, Lord God, nimo siyang panalanginan ug lipayon sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Happy birthday. Pabilin ta sa pagtindog atong awiton ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, He heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, amen and amen. God bless us all. Ang Ginoo magauban ka nato. Maayong buntag sa tanan.